Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Magandang araw. At tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang dispensationalism. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Ocampo. The church is salt and light in this dark world. Inihilin tulad po ng ating Panginoon sa Kristo yung kanyang mga tagasunod o tayong mga mananampalataya sa asin at ilaw. Ang asin po ay may gamit upang magbigay ng lasa, magpreserba at pigilan yung pagkabulok ng isang bagay. Sa parehong paraan po, ang simbahan po ay may tungkuling panatilihin yung katuwiran, pigilan yung kasamaan, at magdala ng kabutihan sa mundo. Ang pagiging ilaw naman po ay nangangahulugan ng pagdadala ng liwanag, ng katotohanan at pag-asa sa isang mundong nagbalot ng kadiliman at ng kasalanan at ng kawalang pag-asahan. Kasi nga po, kung hilalarawan natin kung ano ba talaga yung real side of the world, it would be dark. Kasi nga po, puno ng kasalanan, puno ng corruption, and puno ng kahit ano-ano pa mga sin na labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ating Panginoon sa Kristo po, siya po yung nagsisilbing ilaw. Yung mga mananampalataya niya, yung nagsisilbing ilaw at asin sa mundong puno ng corruption, puno ng sin, puno ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ang simbahan po sa pamamagitan ng tamang pamumuhay at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdadaan o nagiging daan upang makita ng iba yung liwanag na dala ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Church succeeds in the Great Commission. Ang tagumpay po ng simbahan sa misyon na ito o sa Great Commission ay nakasalalay sa kanyang pagsusumikap na ipairal yung Ebanghelyo sa lahat po ng dako. Turuan po yung mga tao sa mga katuruan ng ating Panginoon sa Kristo at bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang simbahan po yung naging matagumpay sa pamamagitan pa ng pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan at pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan po ng kanilang mabubuting gawa. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the church will become successful through the indwelling presence of Spirit of God. Ang kapangyarihan po ng simbahan ay nagmula sa pagkilos ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Pinahako po ng ating Panginoon sa Kristo na ang Espiritu Santo po bilang tagapagtaguyod at patnubay ng kanyang mga tagasunod. Bali ang Holy Spirit po yung nagiging konsensya natin, yung bumubulong sa atin kung ano ba talaga yung tama sa mali. At kung may sudden feeling na ganun, minsan may ganito akong nararamdaman yung kapag gusto mo pumunta sa certain place na parang may humihila sa pabalik na huwag mo ituloy yan kasi alam kong pag ginawa mo yan, makakagawa ka ng bagay na hindi magiging kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon Diyos. Ayun, kagaya pa ng mga gala, yung ganun, yung mga yung mga tropa-tropa, ganun. Nafe-feel ko na bumubulong sa akin yung Holy Spirit na lumayo ako sa mga ganung bagay at i-embrace ko yung salita at kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang pagiging asin at ilaw po ay hindi kayang magawa ng sariling lakas natin. Nakakamit po natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Ang tagumpay po ng simbahan sa pagtupad ng ating mga misyon at sa ating impluensya sa mundo ay bunga po ng paggabay at pagbibigay lakas
at karunungan po ng banal na spirito ng ating Panginoong Diyos na kumikilos sa atin. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.